Naka-no contact rule ka na sa husband mo, pero kinukulit ka ng anak mo. So, yun yung problema na ating sasagutin dito. So, itong issue na to open ito ni ma'am, no, dito sa kanyang comment. So, basahin natin yung comment niya. Paano kung ang anak magsabi na puntahan siya? Yun yung problema doon. No contact na ako sa tatay, pero ang anak, siya naman ang nagko-control sa akin dahil siya ang nagsusuporta sa akin buwan-buwan. Ngayon, nagkaka-anxiety na ako. Okay. So, laging natin tatandaan, no, na ang mga mister na narcissist ay narcissistic father din. So, ibig sabihin, kinokontrol niya ang kanyang anak para nang sa ganon ay pabalikin yung kanyang nanay. So, imamanipulate niya, i-brainwash niya yung anak niya para bumalik yung nanay o kausapin siya ng kanyang asawa, ng kanyang wife. Ganon yung manipulation tactic na ginagawa niya. Halimbawa, pinagmumura niya ng pinagmumura ang kanyang misis. Siyempre, yung misis niya hindi na natitinag. No contact rule na nga eh. Kung ano-anong ginagawa. Tapos minsan ay nagmamakaawa, pinakikiusapan, bumalik, ayaw pa rin. So, ano to? Alternate. Mura, panunuyo, mura, panunuyo. Gaslighting, then pagmamakaawa, gaslighting, pagmamakaawa. Alternate ay wala, hindi tumalab. Kasi naka-no-contact rule na eh. Gusto na ni madam na alagaan ng misis ang kanyang mental health. Umaalis na siya o lumalayo na siya sa cause ng stress. So ngayon, ang mangyayari niyan, kunyari ako yung narcissistic husband, let's say ako yon. Ang gagawin ko ngayon do sa aking anak, kakusapin ko, ibe-brainwash ko yung aking anak. Sasabihin ko sa aking anak na, anak, bubuuin natin yung ating pamilya. Kausapin mo yung nanay mo, sabihin mo magbabago na ako at ako'y na nagpapakabait na ngayon. Kausapin mo at nang kami magkaigi, no? Pero ang hindi naintindihan ng kanyang anak na manipulated siya at binibigyan siya ng false promises, binibigyan siya ng future faking na in the future magkakaigi. So syempre yung anak manipulated, na brainwash na, no? Hindi alam ng kanyang anak na nature ng tatay niya yon, na narcissistic yung tatay niya kasi pipilitin niya ngayon o bobombahin niya ngayon yung kanyang nanay ng mga messages na, nay, balik ka na, mami, mama, balik ka na, nagbabago na si daddy, kita ko, okay naman, ganyan, ganyan. So ngayon, since ang anak mo, dito sa situation ni ma'am, ang anak niya yung nagsusuporta sa kanya, may utang na loob siya, napapahiya, so napipilitan ngayon na bumalik o makipag-usap for the sake of the child or for the sake ng kanyang anak o kanilang anak. Ito yung problema na nangyayari. Kaya napipilitang bumalik yung misis. And then, masisira na naman ang mental health niya. Kagaya nga niyan, sabi niya dito, ngayon nagkaka-anxiety na ako kasi bumalik si ma'am. So, ganito ang gagawin nyo. Kailangan assertive kayo pag sinabi nyo na no contact rule. Ibig sabihin ng assertive, 100% hindi kayo matitinag, decidido kayo, decided kayo. Decisive kayo na hindi na kayo talaga makikipag-usap. Kailangan firm, no? Firm. Kasi the moment na na-break nyo yung no contact rule, yari kayo, back to zero na naman kayo. So kung nag-healing kayo o nag-heal kayo, back to zero na naman kayo. Wala na namang mangyayari sa healing nyo. Masisira na naman ang mental health nyo. Magkaka-depression na naman kayo, magkaka-tatas na naman ang anxiety nyo, no? And eto na naman, dismayado na naman kayo sa buhay, masama na naman yung pakiramdam ninyo. So ganun ang mangyayari dyan. So ang gagawin nyo is ipaliliwanag nyo sa anak ninyo na hindi na kayo nakikipag-usap sa kanyang tatay. Ipaliwanag ninyo yung sitwasyon na ng maayos. Na to the point na hindi nyo naman sinisiraan yung inyong mister, na ipinaliliwanag nyo yung inyong gusto, na gusto nyo ng katahimikan, gusto nyo ng kaayusan, no? At mga kung ano-ano pang paliwanag na makakatulong dun sa situation para i-allow na kayo ng inyong anak na maging malaya, no? Kung sakali na ganito ang nangyayari. Okay, kaso eto nga pagka ganitong mga pangyayari na manipulated na, doon nagkaka-issue, no? Pero pag firm kayo, talagang pinanindigan nyo maigi yan, hindi kayo mapipilit ng anak ninyo. Kapag dumating ang point na hindi na kayo nga sinuportahan ng inyong anak dahil ayaw nyo nga makisama, ayaw nyo kausapin yung tatay, at manipulated na nga yung anak, no? Ang gawin ninyo is, wala tayong magagawa kung hindi kayo ay humanap ng other source ng income or other source ng kabuhayan
para nang sa ganun ay hindi na rin kayo apektado na mag-aalala na wala kayong kakainin, walang susuporta sa inyo, no? So, laging may paraan. Kung may problema kayo sa ganyang mga bagay, nagagawa naman yan ng solusyon. Ang gawin nyo ganito, wag muna kayong pumalag dun sa anak ninyo. Hayaan nyo na muna na magsuporta sa inyo yung anak ninyo. Survival ito, no? Hindi ito masama. Survival ito. So, para makasurvive kayo, no? So, hayaan nyo lang na magsuporta yung inyong anak. And then, habang dahan-dahan na humahanap kayo ng pagkakakitaan, ng kabuhayan, na kayo mabubuhay nang wala ang inyong anak na suporta. Para in case na yung anak ninyo ay kumampi na doon sa kanyang tatay dahil nga na brainwash, malaya kayo makakakain ng 3 times a day. Makakapagbayad pa rin kayo ng bills, makakapagbayad kayo ng renta kung may renta kayo. So in that way is maaalagaan nyo yung mental health ninyo. Okay? See you in my next content. Bye for now.